Magandang araw po, mga kaibigan. Welcome po sa Kalil TV. Ating pong tunghayan ang aking kwento na pinamagatang One Night Stand with a Young Man Billionaire. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like po ng aking video, paki-click po ng subscribe button gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang uploads. Kalil TV. Sinabi ko nga kay Harry ang tungkol kay Gabriel, at kung paano siya engaged. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa interview. Ang hindi ko sinabi kay Harry ang pangalan niya. Hindi ko alam na madalas mag-cruise ang landas namin pagkatapos ng insidenteng iyon sa ospital at binigyan ako ni Harry ng espasyo at hindi na inusisa kung sino ang taong iyon. Mukhang naisip niya, total engaged na si Gabriel kay Bianca at isa siyang CEO at nagsalita siya tungkol sa awkward meeting with him sa clinic mga 5 minutes ago. Bumaba ang tingin ko sa mga daliri ko at bumalik kay Harry. Siya ang ama. Napansin ko kung paano kayo magkatinginan. Nakahawak ka sa tiyan mo tuwing nandyan siya, alam mo. Umisi siya at saka tumahimik pagkatapos. Fucking asshole. Galit na asar si Harry at namumuti ang kanyang mga buko sa lakas na ginagamit niya sa paghawak sa manibela. Halos hindi na nagmumura si Harry dahil hindi ito nagustuhan ng adoptive dad ko at dahil palagi kaming nasa tabi niya, pinananatili namin ito sa minimal. Kaya hindi kami nanumpa na pigilan ang mga slip-up. Sasabihin mo ba sa kanya? Sinulyapan niya ako saglit bago ibinalik ang atensyon sa daan. Hindi, may fiancé na siya na nag-aabang na sa anak niya, at ayokong sirain siya. Mukhang mabait naman siya. Huminga ng malalim si Harry sa sinabi ko. Ikaw naman, hindi ka ba nasiraan ng loob na makita sila? Nakita ko kung paano mo siya tingnan, Isabella. Oh, hindi. Tinawag niya ako sa pangalan. Galit na galit siya. Kaya ko nang suportahan ang sarili ko at ang sanggol gamit ang pera na mayroon ako. Gagawin natin ang mahusay. Parang kinukumbinsi ko ang sarili ko. Pero bakit? Ayoko nga sa manloloko. Ang nararamdaman ko ay isang atraksyon. Oo, dapat ay isang atraksyon. Pero bakit ganito ang nararamdaman ko? Bakit gusto ko siya dito? Paano kung hindi iyon ang nangyari? Hindi mo pa ba sasabihin sa kanya? Nagsisimula akong makaramdam ng anyo ng sakit ng ulo. Ayokong pag-usapan si Gabriel. Well, hindi iyon ang kaso. I snap. Kukunin ko ang posisyon sa C&A company para magkaroon ako ng trabaho at magiging maayos ang baby ko. Ngunit ano ang tungkol sa emosyonal? Gusto niya ang daddy nito sa huli. Ang pahayag na iyon ay umiikot ngunit hindi sinabi. Tumahimik si Harry at tahimik na nagmamaneho. Makalipas ang 1 linggo, nagsimula akong mag-practice at matuto tungkol sa kumpanya sa loob ng halos 4 na araw na ngayon. Sinisikap ni Mr. Jimenez na maging komportable ako at nagpapasalamat ako para doon. Ang pagiging PA niya sa mga nakaraang linggo ay nakakatulong at kahit papaano ay nakatulong sa akin na maunawaan ang ilang bagay. Napatingin ako sa pinto at nakita ko si Bill, ang bago kong PA na mukhang mahiyain. Maaari ba kitang tulungan, Bill? Gusto kang makita ni Mr. Mondragon. May mga dokumento daw siya na kailangang pirmahan agad. Nagpakawala ako ng hininga at minasahe ang aking noo. Hindi ba niya nakikita si Mr. Jimenez? Siya pa rin ang CEO. Kinalikot ni Bill ang kanyang mga daliri. Ipinadala siya ni Mr. Jimenez sa iyo. May emergency daw siya na kailangan niyang asikasuhin. Ano? Anong klaseng emergency? Bumuntong hininga ako. Papasukin mo siya. Kumuha ako ng 1 basong tubig at nilagok iyon para maibsan ang nerbiyos ko. Ano ngayon? Bumaba ang tingin ko sa trabahong ginagawa ko at nagkunwaring busy. Hindi dapat makita ni Gabriel kung gaano ako affected.
Nakarinig ako ng lalamunan at sinubukang tumingala ng walang pakialam. Mr. Mondragon, umupo ka na. Napangisi lang si Gabriel ng ilang segundo bago siya lumapit sa desk ko. Sinong mag-aakala, si Isabela Alvarez ang matagal nang nawawalang tagapagmana ng C&A Company. Sinasabi niya ito sa mahinang boses at sobrang bilis ng tibok ng puso ko at pinagdikit ko ang aking mga hita. What brings you here, Mr. Mondragon? Inayos ko ang sarili ko at nagsuot ng profesional na mukha. Inabot niya sa akin ang mga dokumento habang ipinapaliwanag niya sa akin ang mga detalyeng kailangan. Binasa ko ang kontrata para masiguradong tama ang lahat. Hindi naman sa wala akong tiwala sa kanya pero kailangan kong siguraduhin ang lahat bago pumirma. Ayokong mag-blunder bago man lang pumalit. Kinuha ko ang aking pen at pinirmahan ang mga area na kailangan. Kumuha ako ng kopya at iniabot sa kanya ang isa. Buntis ka. Bumilis ang tibok ng puso ko sa pahayag na ito. Dapat sanay na ako sa iba't ibang heartbeat paces kapag nandyan siya pero mahirap hulaan si Gabriel. Yes, sa tingin ko sapat na ang linaw noong huli tayong magkasama. Pinipilit kong manatiling hindi mapakali. Sa loob ako ay nanginginig na gulo. Pinagpapawisan ako. Gaano na katagal? Hindi niya dapat malaman ang tungkol dito. Maaaring malaman ng isang tao kung ano ang kanyang intensyon. Inilagay ko ang isang kamay upang maprotektahan kapag ang isang ideya na maaaring kunin ni Gabriel ang aking sanggol ay pumasok sa aking isipan. Bakit bigla kang nagka-interes sa pagbubuntis ko? Nagtaas ako ng kilay. Sobrang bilis ng tibok ng puso ko at baka marinig niya. Lahat ng tungkol sa iyo ay kawili-wili easy. Easy. Wala namang tumawag sa akin ng ganyan. Don't call me that, Mr. Mondragon. Tulad ng nakikita mo, medyo busy ako at gusto ko kung aalis ka. Tumayo si Gabriel at lumapit sa akin. Akin na ba ang baby? Nanlaki ang mga mata ko at tumakas ang isang kinakabahang tawa. Umalis ka na, Mr. Mondragon. Busy talaga ako. Wala akong oras para dito. Pilit kong kinukuha ang mga dokumentong pinag-aaralan ko pero hinawakan niya ang kamay ko. At nag-iinit ang buong katawan ko. Sagutin mo ako, Isabela. Parang nananakot ang boses niya pero at the same time ang hot niya. Gosh, ano bang nangyayari sa akin? Tinitigan ko siya ng diretso sa mata. Hindi. Dapat kang mag-focus sa iyong fiancé, Mr. Mondragon. Hindi dapat nangyari ang gabing yun considering may buntis kang fiancé na mahal ka. Binitawan ni Gabriel ang braso ko at ngumisi. Hindi pa kami engaged noon. Hindi ko pinagsisihan ang gabing yon. Nanlilisik ang mga mata niya sa flat tummy ko. Sana talaga maging akin, hinalikan niya ako sa pisngi at umalis na parang walang nangyari. Nakatingin lang ako sa pinto at tinatanggap lahat ng sinabi niya. Hindi engaged sina Gabriel at Bianca nung mag-hook kami, okay, hindi niya pinagsisisihan ang gabing yon. Ako ba? Hell no. Ito ang pinakamagandang gabi sa buhay ko at marahil ang isa lamang sa mahabang panahon. Kailangan kong makasama si Gabriel ng isang gabi. Nais niyang maging kanya ang pagbubuntis na ito. Dapat ko bang sabihin sa kanya yon? Pero meron siyang Bianca na buntis din. Ang pagbubuntis kaya ang dahilan kung bakit sila engaged. Marami na akong nakita at narinig na kasal na may parehong dahilan. Gusto ko talaga na magkaroon nito ng akin. Ang paraan ng pagtingin niya sa akin na may pag-asa, disappointment at pananabik ang tumatak sa utak ko ang pahayag na yon. Gusto kaya ni Gabriel na mangyari ito, ni hindi nga kami magkakilala noon. Pero bakit parang ganun? Huminga ako ng malalim at bigla akong nakaramdam ng pagod at gutom. Ngayon kailangan ko ng ilang pasta at tomato sauce. Bill, palabas na ako. Idirekta ang lahat ng tawag sa aking pribadong telepono. Lumabas na ako. Para sa isang beses gusto ko ng ilang alak upang pakalmahin ang nerbiyos ko. Nagmarka ako ng 12 linggo ang haba sa kalendaryo ng pagbubuntis ko, 2 araw na ang nakalipas. Ang morning sickness ay nabawasan ng husto at ako ay bahagyang nagpapakita. Nakabili na kami ni Harry ng mga gamit ng baby kahit hindi pa namin alam ang gender. Mamayang gabi ay lalabas tayo para sa hapunan.
May sasabihin ako sa iyo at isang taong kailangan mong makilala. Sabi sa akin ni Harry kapag nag-aalmusal kami. Kahit na gusto ko siyang sagutin para sabihin sa akin dahil masyado niya akong na-curious, tumango lang ako. Hindi nagbago ang isip ni Harry kapag nagdedesisyon siya ng kahit ano. At nitong mga nakaraang araw ay napakalihim at kakaiba. Alam kong may tinatago siya pero never ko siyang tinanong tungkol doon. Nag-uusap kaming dalawa kapag handa na kami at iginagalang namin iyon dahil mayroon kaming pareho. Tinapos ko ang almusal ko at dinala ang mga pinagkainan sa lababo pagkatapos ay nagpaalam na si Harry saka pumunta sa kotse ko. May photo studio si Harry na kinuha noong nakaraang buwan at mukhang masaya siya dito. Makalipas ang 10 minuto ay nakarating na ako sa kumpanya at dumiretso sa aking opisina. Nakita ko si Bill na naglalagay ng isang tasa ng tsaa at nagpasalamat sa kanya. Sinabi ni Mr. Jimenez na dapat mo siyang makita kaagad pagkatapos mong dumating. Tumango ako dito at humigop ng herbal tea. Nami-miss ko na ang kape ko pero kailangan itong gawin. Nakasanayan ko na ngayon ang tsaa at nagustuhan ko ito. Mr. Jimenez, hiniling mo na makita ako. Tumingala si Mr. Jimenez mula sa kanyang computer na may sweet na ngiti. Oo, umupo ka na Isabela. Sinusunod ko ang kanyang mga tagubilin habang tinitipid niya ang kanyang ginagawa. Tapos humalukip-kap siya at humarap sa akin. Kamusta ang faring mo? Nakita ko ang maraming pag-unlad sa ngayon at ako ay humanga. Si Mr. Jimenez ay may ganitong makaamang ngiti na laging nakaguhit sa kanyang mukha na para bang wala siyang alalahanin sa mundo. Malaking kaibahan ito nung nakita ko siyang nakikitungo sa ibang mga empleyado at kasama sa negosyo. Mukhang espesyal ako. So far so good. Nasasanay na ako. Binigyan ko siya ng maliit na ngiti para ipakita sa kanya kung gaano ako ka-sincere at thankful. Tumango si Mr. Jimenez dito at kumuha ng envelope. Nariyan itong charity event na inorganisa ng Mondragon's Company para sa cancer awareness na gusto kong pumunta ka sa lugar ko. Ang kumpanya ni Gabriel Mondragon ang nag-host ng kaganapan. Ano ang posibilidad na hindi siya tumakbo sa kanya? Kailangan mo lang magpakita ng kahit 1 oras, at alam kong dahil buntis ka baka ma-overwhelm ka. 1 oras. Ayan yon, 1 oras lang ako makaka-attend tapos aalis na. Napakaraming tao kaya hindi ko na kailangang makipagkita kay Gabriel, tama. Pupunta ako. Napangiti si Mr. Jimenez dito. May dressing code ba o ano, o may kailangan pa ba akong malaman tungkol sa event? Kinakabahan ako. Hindi pa ako nakapunta sa mga high-class na kaganapang ito. Baka yayain ko si Harry na sumama sa akin. Sinasabi lang sa akin ni Mr. Mondragon na huwag mag-alala at maaari akong kumuha ng +1. Ito ay medyo nabawasan ang kaba ko. 2 weeks na ang event kaya may time na ako para maghanap ng damit. Bumalik ako sa aking opisina at nagsimulang sumagot sa mga email. Sinasagot ko ang mga importante at iniiwan ang iba. Nakatanggap ako ng email nang malapit ko nang isara ang aking laptop. Kailangan nating mag-usap. Susunduin kita sa loob ng 1 oras. Tiningnan ko ang email address ng nagpadala. gabmondragon@gmail.com. Ano, nalaman niya ba? Dapat ko bang sabihin sa kanya ang totoo kung ito ang case? Dapat ko siyang harapin tungkol sa sinabi niya. Sana talaga maging akin na lang ito. Anong ibig niyang sabihin? Hulaan ko malalaman ko sa 1 oras. Nakarating ako sa aking susunod na gawain at naging engrossed sa aking trabaho at bago ko malaman ito, ipinaalam sa akin ni Bill na gusto akong makita ni Gabriel. Bigla akong nakaramdam ng kaba at habang papasok sa opisina ko. Naiwan akong sobrang natulala. Napakalaki ng kumpiyansa niya at kahit na pareho ang hitsura ng kanyang suit, inaalis niya pa rin ang hininga ko. Naalala ko na baka nakatitig ako sa kanya at iiwas ko ang tingin ko sa sarili niyang mga kulay abo. Malamig ang ekspresyon niya kaya na-curious ako and for some reason hindi ako natatakot. Mukhang galit na galit siya. Well, dalawa ang maaaring maglaro ng larong ito. Paano kita matutulungan Mr. Mondragon? Walang emosyon kung tanong.
Kunin mo ang iyong mga gamit. Aalis na tayo. Inilibot ko ang paningin ko. Sino siya sa tingin ng taong ito? Busy ako, Mr. Mondragon. Hindi ka pwedeng pumasok dito na parang ikaw ang may-ari ng lugar at utusan ako na parang aso. Tumaas ang boses ko sa dulo. Sigurado akong nakikita mo ang iyong sarili. Hindi ko alam na kaya kong makipag-usap ng may labis na kapangyarihan at ipinagmamalaki ko ang aking sarili. Maaari kang kumilos na mahusay at makapangyarihan ngunit ako ang tigre dito. Huwag mo akong pakialaman. Sabi ko kay Gabriel sa isip ko. Usap tayo. Si Gabriel ay mahalaga sa isang mababa at mapanganib na tono at kumikirot ang puso ko. Sa kaloob-looban ko umuungol, hindi na muli ang puso. Binigyan ko siya ng mapanghamong titig, ngunit dumarating lamang siya at sinusundo ako na parang isang caveman. Anong ginagawa mo, Gabriel? Ibaba mo ako sa sandaling ito. Nagpatuloy si Gabriel sa paglalakad na parang wala akong sinabi at lumabas ng opisina ko. Nakatingin sa amin si Bill na may gulat na ekspresyon at sinubukan kong labanan si Gabriel. Gawa ba sa bato ang lalaking ito? Pumasok kami sa elevator at ibinaba ako ni Gabriel. Sa wakas, napatingin ako sa kanya na galit na nagmumula sa akin. Kahit papaano mukhang nalilibang siya at nadagdagan ang galit ko. Inayos ko ang buhok ko gamit ang salamin sa likod ko at tumingin ng diretso sa harapan nang matapos ako. Stupid asshole. Sino sa tingin niya ang pupunta sa opisina ko para utusan ako at kunin na parang barbarian? Isang jerk. Kung sino siya. Pagdating namin sa ground floor ay tahimik kaming dumiretso sa kotse niya kahit alam kong parang nahihirapan ang paglalakad ko. Sumakay kami sa kanyang nakakainis na sasakyan at maya-maya ay tumungo sa hindi ko alam kung saan. Kudlit. Pagkatapos mong maging childish at mag-overreact, pwede na ba tayong mag-usap? May importante akong meeting sa 1 oras. Iniisip niya na overreacting ako. Tumango ako at kumain ng pasta. Hindi ako makatanggi sa pagkain. Ako ay nagutom. Overreacting. Sa tingin mo ba overreacting ako? Alam mo kung anong overreacting, Gabriel. Pagpasok sa opisina ng isang tao nang may mga kahilingan at napaka-barbaric. Naiinis ako sa senaryo na iyon at hinalukay ang pagkain ko. Sa gilid ng aking mga mata ay nakikita ko ang mga mata ni Gabriel na kumikislap sa aking tummy at isang guilty expression ang bumungad sa kanyang mga mata sa 1 segundo. You better be guilty, jerk. Ayos ka lang ba? Hindi inaasahang tanong galing sa kanya, tango ko lang ang aking ulo habang naghahanap ng hindi pag-aalaga kung nakikita niya. Gaano kalayo ang iyong pagbubuntis, tanong ni Gabriel. Dapat ko bang sabihin sa kanya? Maaari ko lang bawasan ang bilang ng mga linggo at ipaalam sa kanya na hindi ito sa kanya. Anong ibig mong sabihin noong huli tayong nag-usap, tanong ko sa halip. Pinagmamasdan kong mabuti si Gabriel habang nalilitong ekspresyon sa mukha niya bago siya napagtanto. Gusto kitang mabuntis, sabi niya at nanlaki ang mata ko. Ano? Bigla kong sigaw sa kanya na nakakuha ng atensyon ng mga mayayaman na kumakain sa amin pero wala akong pakialam. Nanginginig ang mga kamay ko at nabitawan ko ang tinidor na hawak ko. Nais mo bang buntis ako? Hindi namin alam ang bawat isa para sa kapakanan ng Falk. Ang aking paghinga ay nagiging malalim at maikli at nagsimula akong makaramdam ng sobrang gaan ng ulo. Isabela, okay ka lang? Bakas sa boses ni Gabriel ang labis na pag-aalala. Sinubukan kong huminga ng malalim habang nag-iisip ng magandang bagay. Iniisip ko ang aking ina. Sa wakas ay bumuti na ang pakiramdam ko at napansin kong naka-intertwined ang kamay ko kay Gabriel. Hinila ko ang sa akin at tumingin sa kanya. Ang lahat ng ito ay pinlano ng bastos na ito. Agad na lumaki ang pagkamuhi kay Gabriel. Marami kang dapat ipaliwanag, Mr. Mondragon, sinamaan ko siya ng tingin. Upang makuha ang deal na ito, kailangan kong tingnan bilang isang responsable at dedikadong tao. Sinimulan ni Gabriel ang kanyang paliwanag. Uminom ako ng tubig at sumandal sa lamesa para mag-concentrate sa kanya.
Wala na akong mga pagpipilian at noong gabing iyon ay nagpasya akong kumawala at magpakalasing lang. Ibinaba ni Gabriel ang kanyang kamay sa kanyang mukha. Nang makita kita, naramdaman ko ang matinding atraksyon na ito sa iyo at naisip ko kung gaano ka ka-sexy at confident. At maganda din. Sabi niya dito sa mahinang boses na may nakakaakit ng ngiti. Hindi ko siya nakitang may totoong ngiti pero napaka-perpekto niyang tingnan. Kaya biglang dumating ang planong ito. Nung una ay casual lang na pag-flirting pero dumating sa pag-iisip. Iuuwi kita, susunduin kita, buntisin kita. Ikaw ang magiging surrogate ko at baka babayaran kita para kumilos. Bilang asawa ko sa loob ng 1 taon. Tumayo ako bigla na kinakamot ang upuan dahilan para mapatingin ulit sa amin ang lahat. Hindi ko kinaya ito. Kinuha ng halimaw na ito ang aking pagkabirhen at pinatumba ako dahil sa isang masamang plano. Muntik ko nang abutin ang purse ko ngunit tandaan na hindi ako pinayagan ng may sakit na bastard na kumuha ng kahit ano. Tumalikod na ako at lumabas ng mamahaling hotel. Laging masakit ang katotohanan at gagawin ko ang palagi kong ginagawa, takasan ito. Gusto kong sumakay ng taxi pero wala akong dala. Maglalakad lang ako ng halos 1 oras. Narinig ko ang boses ni Gabriel sa likod ko na sumisigaw ng pangalan ko pero pilit kong hindi pinansin. Biglang hinila ang kaliwang braso ko dahilan para mapasigaw ako nang lumingon ako kay Gabriel. Inaasahan mo ba ang baby ko, Isabela? Oo, pero hindi pwedeng magkaroon ng daddy na katulad mo ang baby ko. Gusto lang niya ito para sa kanyang business. Wala siyang pakialam sa amin. Paano nga ba gusto ng isang taong walang puso ang isang sanggol? Alam kong kung sasabihin kong oo, ipaglalaban niya ang lahat ng mayroon siya para dito at babayaran niya ang ilang babae upang gumanap bilang ina at asawa niya. Ang pangangailangan na protektahan ang aking sanggol ay nagsisimula at tinitigan ko siya sa mata. Hindi, akin ito at kay Harry. 9 weeks lang akong buntis. Dagdag ko. Kitang-kita sa mukha ni Gabriel ang pagkadismaya at ang pinakamaliit na bahagi ng puso ko ay naaawa sa kanya, ngunit ang pagkamuhi ko sa kanya ay higit pa rito. Mukhang gumana ang plano mo. Basta hindi sa akin. Tinutukoy ko si Bianca. What's wrong with you? May buntis ka ng fiancé na mahal ka pero nasa likod ka pa rin. Isang mahabang hininga lang ang pinakawalan ni Gabriel. Alam ko, at nagdududa ako tungkol dito. Napataas ako ng kilay. Biglang mukhang pagod si Gabriel at nadurog ang puso ko sa hindi malamang dahilan. Wala akong nasabi kahit na namamatay na akong puno ng mga tanong. Simula nang magtrabaho ako sa kumpanya ay sinisikap kong kontrolin ang sarili at mukhang nasanay na ako. Ibinalik ako ni Gabriel sa trabaho at walang kahit isang salita ang pumasa sa pagitan namin. Galit na galit pa rin ako sa kanya dahil sa katangahang planong ito. Balak niya akong gawing surrogate. Nang walang pahintulot ko, siya ay may ganitong malaking ego na sigurado siya na babalikan ko siya kapag buntis ako. Mukhang sigurado siya na babalikan ko siya. Bobo, tanga, mayabang na tao. Ang pagtatrabaho sa lahat ng mga pag-iisip na ito ay nagpapahirap at natutukso akong umuwi ngunit sa pag-iisip na ang dahilan ay si Gabriel nagtatrabaho ako nang may determinasyon na kalimutan siya. Nakatanggap ako ng isang tawag sa telepono mula kay Harry na nagpapaalala sa akin ng hapunan namin, at kinuha ko ang aking mga gamit. Nagpasya kaming magkita sa paborito naming kainan sa loob ng kalahating oras. Dinala ko na ang aking pamalit na damit. Isang mapusyaw na asul na summer dress at isang katugmang cardigan na may brown na wedges. Makalipas ang 30 minuto, nakita ko si Harry sa kainan na nag-iisa na umiinom ng malinaw na inaakala kong tubig. Kamusta ang pinakapaborito kong tao? Niyakap ko siya nang makarating ako sa kinauupuan niya. Niyakap niya ako pabalik at hinalikan ako sa noo. Maaari ka na ngayong mag-order ng kahit ano habang naghihintay tayo ng isang tao. Sabi mo gusto mo ng pasta. Sabi ni Harry at parang kinakabahan siya. Kinuha ko ang kamay niya sa kamay ko. Harry, anong meron? Tumingin sa akin si Harry. Nakilala ko ang babaeng ito.
1 taon na ang nakalipas. Nakaramdam ako ng ngiti pero pilit kong pinipigilan. Binigyan ko siya ng pampatibay loob na tango para magpatuloy. Amelia, Canadian siya at mas bata sa atin ng 1 taon. Magkaibigan kami noong nasa isa ako sa mga paglalakbay ko sa Canada at ilang beses kaming nagkasama. Gusto ko siya at nakuha niya ang trabahong ito sa isang printing press kaya lumipat siya dito at nakipag-ugnayan. Hinihingal na sabi ni Harry. Tumawa ako at sinamaan niya ako ng tingin. Kaya pala naging malihim at magulo ka. Hindi ko akalain na may gusto si Harry sa isang babae at hindi niya sinabi sa akin. Masama ang pakiramdam ko kahit papaano. Akala ko pinagkakatiwalaan niya ako at sinabi niya sa akin ang lahat ng ginawa sa kanya. Well, hindi lahat ngunit tulad ng 99% ng aking mga gamit. So you got a 21-year-old girlfriend who's already working. Wala kang sinabi sa akin, Harry. Mukhang guilty si Harry. Napakaraming nangyari at alam kong hindi iyon dahilan pero hindi ko talaga alam kung paano sasabihin sa iyo. At hindi ko pa siya girlfriend. Tumango ako sa paliwanag niya. Ganun din sana ang gagawin ko. So kailan ko siya makikilala? Sabihin mo sa akin ang tungkol sa kanya. Mas matangkad ba siya sa akin? Minsan ay nagkaroon ng kasintahan si Harry na mas matangkad sa akin at dati ay pinapasama ang loob ko sa aking tangkad. Pinaramdam niya sa akin na insecure ako sa height ko mula noong ako ay lumalaking teenager pa. Nalaman ito ni Harry at pagkatapos ng isang babala, hindi siya tumigil at tinapos ni Harry ang mga bagay sa pagitan nila. Ang pakikipag-date sa isang taong mas maikli kaysa sa iyo ay pakiramdam na nakikipag-date sa isang baby. Pang-aasar sa akin ni Harry habang tumatawa habang nakatitig ako sa kanya. 5'4" ako pero hindi ko maipagmamalaki ang taas ko. Short girls rock. Dapat nandito na si Amelia in 10 minutes. Kailangan muna kitang makausap. Kung ayaw mo sa kanya sabihin mo lang. Okay. Mukhang sobrang gusto ni Harry si Amelia at susubukan ko talagang makipagkasundo sa kanya. Gagawin ko. Binigyan ko siya ng isang maliit na ngiti at nagsimulang sabihin sa akin ang tungkol sa kanya. Makalipas ang 10 minuto ay nag-flash ang phone ni Harry at may nabasa siyang mensahe. Isang nakakahawa na ngiti ang bumungad sa kanyang mukha kaya napangiti din ako. Mukhang gusto niya talaga. Nagdahilan siya at pinuntahan siya. Inaasahan kong may kasama siyang blonde na babae pero may nakita akong nakangiting babae na may maapoy na pulang buhok, at may dimples sa magkabilang pisngi na parang gusto kong sandutin. Mas matangkad siya sa akin ng ilang pulgada na may blue jeans at itim na tank top. Napakaganda niya. Wow! Hi, I'm Amelia. Nice to meet you, Isabella. Nakakaaliw ang boses niya. Bella. Call me Bella. I love your dimples, bulalas ko. Ano? Tumawa si Harry at sumama naman si Amelia. Umupo silang dalawa at umorder na kami ng dinner namin. Nakakatawa si Amelia at may magandang sense of humor. Masaya talaga ako na nahanap siya ni Harry. Mukha siyang sweet pero palihis din ayon sa mga kinukwento niya sa akin tungkol sa mga kalokohan niya at college life. Iniisip ko si Gabriel at ang inamin niya, hindi ko pa nasasabi kay Harry, pero ang gabing ito ay tungkol sa kanya at kay Amelia. Bukas ko na lang sasabihin sa kanya. Anong ginagawa mo? Tanong ko kay Harry sa isang sing-song. Mukhang masaya ang mood niya dahil sumipol siya sa isang kanta na hindi ko alam habang sumasayaw siya habang nagluluto. Chicken carbonara. Sabi niya na lumingon sa akin sa mapaglaro at perpektong ikot. Sobrang saya ng mood niya. Wow! Napakasaya mo. Anong nangyari? Tanong ko habang kumukuha ng baso at nilagyan ng tubig. Bakit, hindi ba pwedeng maging masaya din ako? Fake shock na tanong niya. Inilibot ko ang paningin ko. Spill, Harry. You made me so curious. Ano sa tingin mo? Naiisip ko si Amelia at biglang nanlaki ang mata ko. Sabi niya oo. Malinaw na ginawa niya. Nag-alala si Harry na ayaw siyang a-date ni Amelia. Pero sa itsura nilang dalawa, sigurado akong umaasa siya.
Niyakap ko ng mahigpit si Harry para batiin siya. 2 linggo na ang nakakalipas simula nang ipakilala ako sa kanya at dahil mukhang masaya si Harry, masaya ako. At least may ginagawa siya para sa kanya. Hindi sa ayaw ko. 2 beses na sinubukang puntahan ako ni Gabriel Mondragon sa aking pinagtatrabahuhan ngunit sa tuwing naiiwasan ko siya. Tinanong ko si Lilibeth, ang sekretarya ng lobby na nagpapaalam sa akin kung kailan darating si Mr. Jimenez, na ngayon ay ipaalam sa akin kapag dumating si Gabriel. Gumagamit ako ng hagdan at pumunta sa isang palapag na mas mababa kaysa sa kung saan ako nagtatrabaho mula sa pagpapanggap upang makita kung paano nangyayari ang lahat hanggang sasabihin sa akin ni Bill na wala na siya. Childish. Alam ko. Pero mas gugustuhin kong maglaro ng pusa at daga kaysa harapin siya. Hindi ako duwag. Wala kahit kaunti. Kaya lang hindi pa ako handang makilala siya. I know I have to eventually since we will be business partners, as soon as I take over the company. Napakahirap makakilala ng taong sa hindi malamang dahilan ay nagpapabilis ng tibok ng puso mo at gumagawa ng napakaraming kakaibang bagay. Trust me, I know baka may konting crush ako sa kanya pero in denial pa din ako. Bella, narinig ko ang boses ni Harry sa di kalayuan. Tumingala ako sa kanya. Malaki ang kaibahan ng mukha niyang nag-aalala sa cheer na medyo nakasimangot ako. Anong meron? Tinanong ko siya. Kanina ka pa nag-zone out at nag-aalala ako. May bumabagabag ba sa'yo, Bella? Oo, tama. Hindi ko sinabi sa kanya ang tungkol sa ipinagtapat ni Gabriel at sinabi ang katotohanan. Masama ang pakiramdam ko dahil hindi ko sinabi sa kanya pero sobrang saya niya lately. Ayokong maging killjoy. Sa ibang pagkakataon ko na lang sasabihin sa'yo, okay. Tumango lang siya at kinuha ko ang purse ko. Mag-save ka ng chicken para sa akin. Babalik ako pagkatapos ng ilang oras. Ako ay sumigaw. Pupuntahan ko si Mommy sa clinic. Inilabas ko ang susi ng kotse ko sa purse ko pero nang iangat ko ang ulo ko ay nanlaki ang mata ko sa gulat. Gabriel, anong ginagawa mo dito? Hindi ito ang unang pagkakataon na makita siyang casual na nakadamit. Sa ospital siya ay may ilang mga joggers at isang wife beater ngunit sa oras na ito round siya ay may ilang dark jeans at isang itim na t-shirt at isang leather jacket. He looked so masculine and hot. Kung iisipin, hindi ito si Gabriel. Pero yung mukha niya, twins. Pumasok ka at kailangan nating mag-usap, ihahatid na kita kung saan ka pupunta. Definitely Gabriel. Inilibot ko ang paningin ko sa kanya. You're so controlling and a jerk. Sino ka para utusan ako? Akala ko na pag-usapan na natin ito. At sa huling pagkakataong ganito na 2 linggo na ang nakakaraan, ito ay natapos ng napakasama. Nilagay ko ang mga kamay ko sa bewang ko at sinamaan siya ng tingin. Ito ang araw na sinabi niya sa akin ang tungkol sa katangahan niyang plano. Tumingon ako sa kinaroroonan ng kotse ko at bago ko buksan ang pinto ay marahan niyang hinawakan ang kamay ko. Surprise! Tumingala ako sa kanya. Pakiusap. Nanlaki ang mata ko dito. Sabi niya please. Iniisip ko ang pag-amin niya at kung paano ako nagsinungaling sa kanya. Naalala ko din si Bianca. Kailangan kong puntahan si Mommy. Kailangan ko talagang makarating sa isang lugar. Hindi talaga ako malate. Pwede ba tayong magkita mamaya? Babalik ako from clinic ng 4:00 at baka pwede ko siyang ma-meet up. Kailangan kong sabihin sa kanya ang totoo bago pa huli ang lahat. Masyadong huli para saan? Kaya kong harapin yon. Basta wag mo akong panindagan. Gulat akong tumingin sa kanya. Ano? Mukhang nakikita niya ang ekspresyon ko. Nagtatago ka kapag pinuntahan kita sa opisina. Hindi mo sinasagot ang mga tawag ko at hindi mo sinasagot ang mga email ko. Siguraduhin mo lang na hindi ito isang planong pagtakas. Oh, nakatitig ako sa lupa na bahagyang nahihiya. Pagkatapos sumang-ayon sa pagpupulong sa isang hindi gaanong marangya na lugar, sa wakas ay umalis si Gabriel. Napakahirap kausapin ang lalaking iyon. Ipinarada ko ang aking sasakyan sa Bob's Restaurant na 10 block lamang mula sa aking bahay. Ang paggugol ng oras sa aking ina ay nakapagpapagaling at napaka-refresh. Pinuno ko kaya recharge.
Hindi ko hahayaang sirain ni Gabriel ang pakiramdam na ito. Makalipas ang 5 minuto ay dumating si Gabriel sa parehong damit at nagpapasalamat ako kahit namumukod tangi pa rin siya pero mas maganda ito. Uminom ako ng malamig kong tubig habang nakaupo siya. May gusto ka bang i-order Mr. Mondragon? Tanong ko sa sarkastikong sweet na boses. Walang ekspresyon ang mukha niya pero malamig ang mga mata niya. Napakaraming tao na ang naharap ko, Isabela Alvarez. After all, I'm a very successful businessman and nothing can get past me. May gusto ka bang sabihin sa akin? Hindi niya ginamit ang boses na ito sa paligid ko at nagpapasalamat ako sa Diyos na pumunta ako sa banyo pagdating ko. Alam ng Diyos kung ano ang mangyayari. Alam niya, sinasabi sa akin ng tingin na ibinibigay niya sa akin. O sinusubukan niya ako. Noong pinlano mo ang lahat ng ito, tumigil ka ba sa pag-iisip na baka wala akong gusto sa iyo kahit ano pa ang sitwasyon? Hindi nagbabago ang ekspresyon ng mukha niya. Naisip mo ba na baka isa ako sa mga independent na babae na ayaw ng tulong? Uminom ako ng tubig. Siguro kailangan kong humingi ng higit pa. Pumunta ako para sabihin sa'yo sa ospital pero nalaman kong may buntis kang fiancé. Medyo masakit pero hindi ko sinasabi sa kanya yon. Nakita ko ang mga pamilyang nasira at ang resulta ay hindi maganda at ayokong gawin yun sa fiancé mo, sabi ko sa boses na walang emosyon. So ano? Ilalayo mo sa akin ang sarili kong baby. Umisi si Gabriel. Sino ang nagbigay sa'yo ng karapatang gawin akong surrogate? You want the baby for business purposes lang diba? Kunin mo si Bianca. Hindi niya pwedeng ilayo sa akin ang baby ko. Ako ang nanay nito. Nawalan ka na ng baby. Hindi ka handa para dito. Ibigay mo na lang sa akin kapag ipinanganak na. Natural namin ni Bianca at hindi mo na kailangang mag-alala tungkol dito. Kinuha ko lahat ng sinabi niya pero bigla akong tumayo. Sinong nagsabi sa'yo na nawalan ako ng baby? Paano niya nalaman ito? Alam niyang masama na akong ina. Kukunin niya. Hindi. Baby ko ito. Hindi ko kayang layuan ang baby ko. Parang nauhaw ako bigla. Ako si Gabriel Mondragon. I have my ways and everything goes my way. Walang nanloloko sa akin, Isabela. Naiinis niyang sambit sa pangalan ko. Dumating ang parehong pagkabalisa at na-trap na naman ako. Sinubukan kong lumaban at sa huli ay pagod na ako. Bumitaw ako sa payapang pakiramdam na may narinig lang akong boses na bumubulong sa pangalan ko. Ano ang tunog ng beep na yon? Pakiramdam ko ay pagod na pagod ako ngunit iminulat ko ang aking mga mata. May nakita akong dalawang lalaking nag-uusap sa tabi ng kama ko. Si Tito Jason at Harry. Sinubukan kong bumangon at saglit na lumapit sa akin si JJ at tinulungan akong tumayo. Kailangan mong itigil itong mga pagbisita sa ospital, Bella. Ilang beses na kitang nakita sa kama na ito. Napansin kong napakadrama niya at minsan iniisip ko kung bagay ba ito sa pamilya. Ibig kong sabihin, lahat nagrereklamo na sobrang drama ko. Kahit na hindi ako. 2 beses lang, JJ. Kung tutuusin, mas lalong guminhawa ang kama. Sinubukan kong magbiro. Tumingin ako sa paligid at napansin kong nasa private room ako. Walang nakakainis na amoy ng disinfectant, mas malaking TV at mas malaking kwarto. Eksakto kung saan naroon si Gabriel. Speaking of him, nasaan si Gabriel? Isang frustrated na buntong hininga ang pinakawalan ni Harry. Umalis siya. Kailangan siya ng fiancé niya. Sinubukan kong magpakawala ng walang pakialam na kibit-balikat pero kahit papaano masakit. Nakuha ko ang anxiety attack kapag kasama ko siya at sinisisi ko siya. Aalis siya kapag nakatanggap siya ng tawag sa nakakainis niyang si Bianca. Okay. Hindi naman siguro nakakainis pero naiinis ako. Nandito daw siya. Wala talaga siyang pakialam sa akin o sa baby. Anong nangyari? Anong sabi ng doktor? Pilit kong binabasag ang nakakabinging katahimikan. Sinabi na ba ni Harry kay JJ ang tungkol kay Gabriel? Pupuntahan ko si Dr. Santos. Sabi ni JJ at tumango naman ako sa kanya.
Tila sobrang stressed ako nitong mga nakaraang araw at dahil nasa umpisa pa lang ako ng second trimester, maaari pa rin akong mawala ng baby. Ang stress ay lubhang nakakapinsala sa fetus. Noted. No stress. Makakapag-bed rest din ako ng 3 araw at bumalik si Harry sa pagiging parent kaya kakaunting oras para sa kanya at kay Amelia, kahit na naiintindihan naman daw niya. Para pasayahin siya, inimbitahan ko siya para sa isang sleepover. Pinagbawalan ako ni Mr. Jimenez na bumalik sa trabaho hanggang 6 na buwan pagkatapos ipanganak ang sanggol. Kakayanin niya ang trabaho at dapat iwasan ko ang stress. Sanay na ako sa lugar. Mamimiss ko si Bill. Secured pa rin ang posisyon niya as my PA at nilipat siya pansamantala sa ibang head of department. Napakahusay niya sa kanyang trabaho. 1 linggo pagkatapos ng pagkalabas ko sa ospital at naiinip na ako at wala sa sarili. Siguro kailangan kong mamasyal ng 1 oras. Kailangan din namin ng ilang mga item mula sa tindahan. Pagkatapos kong matiyak na dala ko ang aking telepono at pera, sinimulan ko ang aking paglalakad gamit ang mas mahabang ruta. Bumili ako ng mga bagay na hindi gaanong karami. I'm happy na hindi ako madaling mapagod na mayroon ako. Walang ibang physical at bukod sa konting pagbabago ng BAM ay makikita. Yes, alam kong dadami ang laki ng katawan ko, pero mentally prepared na ako. Wala akong dapat maramdamang insecure at talagang sinusubukan kong hindi magkaroon ng anumang uri ng stress lalo na sa mga normal na bagay tulad nito. Kinuha ko ang ilang gamit at nagsimulang umuwi. Makalipas ang 15 minuto ay may nakita akong itim na Porsche sa harap ng aming bahay at napaungol ako. Ngayon ano ang gusto niya? I think about going for another round pero alam kong pagod na pagod ako sa oras na babalik ako. Huminga ako ng malalim at pumunta sa bahay ng madaanan ang sasakyan pero hindi kay Gabriel ang boses na pumipigil sa akin. Hi! Hindi ko inaasahan na nandito ka. Pinipilit kong ngumiti kay Bianca pero binigyan niya ako ng tipid ng ngiti. Oh. Kailangan bang mangyari ito ngayon? Pasok ka, mag-usap tayo sa loob. Pinagbuksan ko siya ng pinto at nakapasok siya nang hindi nagsasalita. Pwede ba kitang ikuha? Drop the act, Isabela. Nagbuntis ka sa anak ng ibang lalaki tapos ngayon ang fiancé ko ang habol mo. Ano nga ulit? Iniisip niya na habol ko si Gabriel Mondragon. Nakausap mo ba ang fiancé mo bago ka pumunta dito para kasuhan ako ng mga ganyan? Hindi na kailangan kapag mayroon akong patunay dito. Alam kong sa iba't ibang lugar kayo nagkikita. Huwag kang maglakas loob na i-deny ito. Binato niya ang ilang papel sa dibdib ko at nahulog ang mga iyon. Yumuko ako para kunin ang mga ito at napansin kong mga larawan sila. Pinag-aaralan ko sila at napuno ako ng pangamba. Sila ay photoshopped, ang isa ay mukhang genuine na sapat kapag kami ay nagkaroon ng forced well, sa aking gilid, lunch na magkasama. Isa pa ay noong nasa labas kami ng hotel nang sinusubukang sabihin sa akin ni Gabriel ang tungkol sa kanyang plano. Well, sa isang ito parang kami, naghahalikan. Kapag kailangan kong iwasan ang stress. Pwede ba nating tawagan si Gabriel at pag-usapan ito? Baka maipaliwanag niya sa iyo ang lahat. Ito, sabi ko na pinapakita sa kanya ang mga litrato, ay hindi totoo. Bukod dito, ipinakita ko sa kanya ang tunay. I'm not into engaged men. Bukod sa iyo. Sana talaga mapagkakatiwalaan kita, Isabela. Hindi ko binabaliwala ang mga bagay-bagay at mas gugustuhin kung hindi ako guluhin. Ano siya? Tinatakot mo ba ako, Bianca? Sinubukan niyang ngumiti ngunit nabigo. O baka naman sanay na ako sa mga ngisi ng fiancé niya, sus. Ang sakit nun. Baka ako. Baka hindi. Sinamaan ko siya ng tingin habang ganoon din ang ginawa niya at bumukas ang pintuan sa harap. Hey, may nakita akong Porsche sa labas. Siya ba? Napahinto si Harry nang mapansin niya kami. Harry, kakaalis lang dito ni Bianca. Binigyan ko siya ng ngiti. Umalis si Bianca nang walang sabi-sabi pero pagdating niya sa pinto huminto siya. Isabela, mas mabuting bantayan mo ang iyong likod. Ang mundo ng negosyo ay masyadong mapanganib para sa mga armature.
No offense, with that umalis na siya. No offense. Ipapakita ko sa iyo ang pagkakasala. Tungkol saan yan? Tanong ni Harry sa nag-aalalang boses. Long story short, ipinapahiwatig niya na ako ay isang babaeng kalapating mababa ang lipad na hinahabol ang kanyang asawa kapag ako ay naghihintay ng anak ng iba. Maaaring maakit ako sa Gabriel ngunit may mga hangganan. Siya ay, so hindi niya alam ang sekreto ng fiancé niya. Umiling ako, no. Ngayon o hindi na sasabihin kay Harry ang tungkol sa plano ni Gabriel. May sasabihin ako sa iyo pagkatapos mong ipangako sa akin ang isang bagay, Harry. Tumitig ako sa kanya. Okay. Okay. I promise. Itinaas niya ang kanyang mga kamay sa posisyong sumusuko. Ipangako mo sa akin na hindi mo hahabulin ang taong sasabihin ko sa iyo. Ipinakita ko sa kanya ang aking pakiusap na mukha. Tinitigan niya ako saglit hanggang sa tumango siya. Ipinapangako ko. O mangako na talagang subukang huwag. Fair enough, huminga ako ng malalim. Kailangan kong sabihin sa kanya. Si Gabriel ang nagplano ng lahat ng ito. Gusto niya ang sanggol na ito. Sabi ko sabay turo sa tiyan ko. Ano? Sigaw ni Harry. Hinawakan ko pa rin ang kamay niya para pakalmahin siya. Nag-confess siya sa akin 3 weeks ago noong nag-lunch kami pero hindi ko sinabi sa kanya na nagtagumpay ang plano niya. Bumaba ang boses ko. Kailangan daw niya ang baby at kahit hindi niya ako kilala, binalak niya akong gawin siyang surrogate at magpanggap na asawa sa loob ng 1 taon. Isang larawang perpektong pamilya para sa isang business deal. Tumayo ako sa kinauupuan ko at umiwas ng tingin. Maghihiwalay kami at mababayaran ako at iiwan siya at ang aking anak ng tuluyan. Hindi ko na inisip ang tungkol dito at pinag-uusapan parang kailangan kong umiyak. Noong araw na dinala niya ako sa ospital, nalaman niyang siya ang daddy. Ouch! Ang sakit, mga hormone. Hinawakan ako ni Harry sa kanyang mga bisig at ang pamilyar na pabango ay bumalot sa akin na nagpapagaan sa aking pakiramdam. Then suddenly the floodgates open at umiyak ako sa kanyang dibdib hanggang sa wala ng luhang nakikita. Papatayin ko ang lalaking kilala mo. Sabi ni Harry habang nilalaro niya ang buhok ko gaya ng lagi niyang ginagawa tuwing naiinis ako. Hindi ako sumasagot since antok na ako para maintindihan ang sinasabi niya. Ang dami kong nakain na chocolates. Hindi ito healthy, reklamo ko kay Amelia habang nagbubukas ako ng isa pang bar. Bumili si Harry ng isang kahon ng tsokolate matapos matalo sa taya sa game. Nangako ako na balang araw ay matatalo ko siya pagkatapos niya akong laging natatalo at kinukot siya. Nung nag-throwback kami, pinag-usapan namin to at hinamon ko siya. At ngayon, I'm enjoying my victory with his girlfriend. Kailangan kong pumasok sa trabaho sa loob ng 1 oras, ungol ni Amelia. Natatawa ako sa kanya habang kinukuha niya ang mga gamit niya at iniwan ako mag-isa. Ang pagiging mag-isa ay hindi mabuti para sa akin dahil iniisip ko ang tungkol sa mga hindi kinakailangang bagay, at isa sa mga ito ay isang engaged na lalaki. Ang pagpunta sa C&A company ay nakatulong sa akin. Hindi naman ako naiinip at walang ginagawa. Anong gagawin? Anong gagawin ko? Nagtataka ako habang papunta ako sa kwarto ko para maghanap ng mababasa pero napatigil ang mga hakbang ko nang may nag-doorbell. Hindi ko na pinansin ang maraming tanong na namumuo sa utak ko. Hindi si Gabriel. Hindi si Gabriel, hindi si Gab. Gabriel Mondragon. Walang emosyon ang mukha niya. Naka-black suit siya at nakaitim na sando at mukhang masarap siya. Anong ginagawa mo dito? Hindi ko siya lubusang pinagbubuksan ng pinto. Kailangan nating mag-usap. Inilibot ko ang paningin ko. Alam mo ba ang phrase na yun, Mr. Mondragon? Binuksan ko ng mas malawak ang pinto para sa kanya. Tumingin siya sa paligid ng bahay, pinag-aaralan ito. Ayoko talagang makipag-usap sa iyo, Mr. Mondragon. Wala na tayong dapat pag-usapan at hindi ko na kayang mag-hospital ulit dahil sa isang taong walang pakialam na nagkasakit siya. Nakatingin lang sa akin si Gabriel na may isang blankong ekspresyon na sobrang nakakatakot. Lumipat ang mga mata niya sa tummy ko at likas kong ipinatong ang aking mga kamay dito. Kailangan ko ng tulong mo, kumurap ako.
Ano? Hindi ko inaasahan iyon. Umupo ka Isabela. Bumaba ang boses niya habang sinasabi sa akin kahit na ipinikit ko pa rin ang mga mata ko. Nasa bahay ko siya pero inuutusan pa rin ako. Patuloy akong nakatayo. Pwede ba kitang ikuha ng maiinom Mr. Mondragon? Kailangan niyang malaman na ako ang namamahala dito at mukhang nakuha niya ang mensahe dahil nagningning ang mga mata niya sa amusement para sa isang segundo. Tubig. Napakalamig na tubig. Tumango ako at kumuha ng bote ng tubig sa ref. Tulong. Ang Gabriel Mondragon ay nangangailangan ng tulong mula sa akin, Isabela Alvarez. Pero bakit? Maghihintay ako hanggang sasabihin niya sa akin. Umupo ako sa upuan sa tapat niya at tiningnan siya habang umiinom ng tubig. Umaagos ang tubig sa bibig niya na parang inuutusan at pinagmamasdan ko siya na parang specimen. Hanggang sa dumako ang mga mata niya sa akin at mabilis akong umiwas ng tingin habang umiinit ang pisngi ko. Ang panunood ng Gabriel na umiinom ng tubig ay parang panunood ng live na advert. Ginagawa niya ito ng perpekto at gaya ko ngayon ay tila isang kilabot. Ginagamit ko ang pinakamaliit na oras na kasama ko siya para tingnan itong walking sex god. Iniwan mo ako sa ospital. Sinusubukan kong sisihin siya. Mayroon akong napakahalagang mga bagay na dapat gawin Isabela. Mukhang stress na stress si Gabriel at hindi ko alam kung paano ito dadalhin. Palagi siyang composed at nakaka-intimidate at yun ang nakasanayan ko. At the same time, napakasarap sa pakiramdam na makita siyang ganito. Pinapakita sa akin na tao din siya. Ang hindi makita si Gabriel sa ospital ay medyo nakakadismaya, ngunit hindi ko ito isinasapuso kaya kapag sinabi niya ito sa akin ay hindi na ako nag-abala pang tanungin siya. So anong tulong ang gusto ng makapangyarihang Gabriel sa akin? Nagpasya akong hindi na magpatalo sa paligid. Nagpunta ba dito si Bianca? Nagsalubong ang kilay ko. Anong kinalaman ni Bianca dito sa pagtulong ko sa kanya? Oo, 2 araw na ang nakalipas. Sinabi ko sa kanya, kailangan na nating umalis. Hindi tayo makakapag-usap dito. Masyado niyang misteryoso ang tunog nito at nagsimulang gumapang ang takot. Mamaya ko na sasabihin. Alam kong may mapupuntahan tayo. Sinusubukan mo bang dukutin ako? Napaka-misteryoso mo talaga. Nagtaas ako ng kilay. Magtiwala ka sa akin Isabela. Tumingin ako kay Gabriel at mukha siyang desperado pero artista ang mga tao. Alam nila kung paano ipakita sa iyo kung ano ang gusto nila. Dapat ba akong magtiwala sa kanya? Kukunin ko ang purse ko. Sabi ko kay Gabriel at tumango lang siya. Pumunta ako sa kwarto ko at tinext si Harry. Aalis ako kasama si Gabriel papunta sa lugar na hindi ko alam. Naka-on ang GPS ko. I'll text you kapag babalik na ako. Hindi ko alam kung dapat ka bang umalis kasama siya Bella. Pero bahala ka. Tawagan mo ako in case ng kahit ano. Kahit ano Isabela, reply ni Harry. Tinitiyak kong naka-on ang GPS pagkatapos ay ibinalik ko ang telepono sa purse ko. Walang nagawa si Gabriel para makuha ang pinakamaliit na tiwala ko at mukhang misteryoso siya. Tawagin mo akong paranoid pero mas gugustuhin kong maging handa sa anumang bagay. Nadatnan kong naghihintay si Gabriel sa kotse at sumama ako sa kanya pagkatapos matiyak na nakalock ang bahay. So, si Harry, alam kong gusto niyang ipaliwanag ko kung sino siya pero tulala ako. Harry, paano si Harry? Gustong-gusto ko kung paano pinaandar ni Gabriel ang kanyang kotse ng napakabilis at dahil ito ay isang sports car na ginagawa itong napakakinis. Sa pagkakaalam ko, wala kang kapatid. Siya ba ang boyfriend? Kumpleto ako para sa kanya. Marami na akong nakita at narinig na mga katangian tungkol sa iyo Mr. Mondragon, ngunit sa pagiging masungit, iyon ang una. Natatawa lang si Gabriel dito. Baka nakarinig ka ng curious. Medyo mapaglaro ang tono niya at gusto ko ito. So na-curious si Gabriel sa akin. Yes, ang swerte ko, sabi ko sa girly tone, pinapaikot ni Gabriel ang kanyang mga mata. Kailangan kong malaman dahil may kailangan akong gawin sa iyo. At doon nagtatapos ang mapaglarong usapan.
Hindi. Siya ang aking matalik na kaibigan. At sa isang paraan isang kapatid. Parang soulmate ko siya. Hindi ko alam kung bakit ngayon ko lang nasabi pero walang emosyong ipinakita si Gabriel, pero bumilis ang takbo ng sasakyan at humigpit ang hawak niya. So tell me about this soulmate mo. Sabi ni Gabriel soulmate sa mapanuksong paraan na nagpapakulo ng dugo ko. Well excuse me Gabriel pero kung may against ka kay Harry sabihin mo lang. Hindi ko hahayaang kutsain o hindi mo siya igalang. Mabagsik ang boses ko at naaalala ko noong nasa opisina ako. Okay, bakit mo tinuturing na soulmate mo si Harry? Napanganga ako sa kanya. Noong inampun ako, hindi talaga kami magkagusto pero pareho lang ang taste namin at pinagtagpo nila kami. Nandyan si Harry para sa akin sa lahat ng oras. Mahal ako ng tatay ko na umampun sa akin pero sa kanya, ako ang kapalit sa kanyang namatay na anak na babae. Ibinahagi ko kay Harry ang lahat ng tawa at luha ko. Alam niya ang lahat ng tungkol sa akin bilang ako sa kanya. Para sa akin si Harry ang lahat ng gusto ko sa isang pamilya. Tumulo ang isang luha at mabilis ko itong pinunasan. Mga hangal na hormones. Sapat na sa mga bagay na nakakaakit. I'm so curious to know kung ano ang kailangan mo sa akin. Napalingon ako kay Gabriel na tila nalilito sa pag-iisip. Curiosity killed the cat. Bumalik na siya sa pagiging mapaglaro. Bipolar ba ang lalaking ito? Seryoso siya for a minute tapos hindi seryoso sa susunod. Well, hindi ako cat kung iyan ang ipinahihiwatig mo. Nagpa siya akong makipaglaro. Isa akong tigress pero. Kinindatan ko siya at tumawa si Gabriel. Holy shit, tumawa si Gabriel. Parang ganun pa nga ang sentence maling-mali. Ang cute. Pabulong niyang sabi, okay, sabihin mo sa akin kung sino ito at ano ang ginawa mo kay Gabriel Mondragon. Mas gusto mo kapag nasa sexy business mood ako. Inilibot ko ang paningin ko. Ang egomaniac ay bumalik. Huminto si Gabriel sa isang magandang cottage at namamangha ako dito. Wow! Maligayang pagdating sa aking humble na tahanan. Binili ko ito 4 na buwan na ang nakakaraan. He looks at me with intensity then sa medyo bukol kong tummy. Nanlaki ang mata ko. Binili mo ito pagkatapos natin. Yes. The day after. Actually binili ko to para sa'yo. Walang pumapasok na salita at nakatitig lang ako kay Gabriel. Ano? Pumasok tayo at mag-usap. Tulala pa rin, sinundan ko siya. Mukhang maaliwalas ang loob at kung ano talaga ang gusto ko. Napakaganda nito. Akala mo papayag akong itago ang baby dahil binili mo ako ng bahay. Kahit papaano ay nakaramdam ako ng galit sa loob ko. At nasaktan. Hindi. Ibibigay ko sana sa'yo pagkatapos mong pumayag sa kasunduan. Kabayaran sa pagkuha ng bata. Kakausapin sana kita na pakasalan ako ng 1 taon. Dito kita gustong tumira noong buntis ka. Pero sa'yo na sana pagkatapos ng hiwalayan. Bakit mo ako dinala dito Gabriel? Walang nakakaalam sa lugar na ito. Maaari tayong mag-usap ng walang pag-aalala dito. Paano ang lugar ko? Mga pag-iingat. Akalain mo, pinuntahan ni Bianca ang bahay mo. With this nararamdaman ko na nasusuka ako. Napakaraming katanungan ang pumupuno sa aking ulo ng sabay-sabay. Bakit niya gagawin yun? Nagpa siya akong simulan yon. Dinala ako ni Gabriel sa isang malaking kusina at umupo ako sa isa sa mga stool sa mesa. Ang sasabihin ko sa iyo ay lubhang mapanganib at kailangan kong maging maingat ka tungkol dito. Kahit isang tao ay hindi dapat makaalam tungkol dito. Bumaon ang mga mata niya sa mata ko at muli ay nararamdaman ko ang parehong panginginig dahil sa takot. Hindi ka naman pumapatay at nagtatapon ng mga katawan. Nakangiting sabi ko na sinusubukang i-diffuse ang pagiging seryoso. Hindi nagbabago ang mga mata ni Gabriel at alam kong hindi na-appreciate ang biro ko. Promise me Isabella, kahit ang soulmate mo o kung anuman ang tawag mo sa kanya ay hindi dapat alam ito. Iniisip ko ito at kung paano kumilos si Gabriel. May problema ba ako? Pabulong kong tanong. Hindi ko alam kung bakit pero bigla na lang lumabas ang boses ko.
Ipadala ko ba kay Harry ang mensahe ng SOS? Bakit napakahiwaga nitong tunog? Sabihin mo lang kung anong nangyayari, Gabriel. Tinatakot mo ako. Lumipat siya sa katabi kong stool at kinuha ang kaliwang kamay ko dahilan para bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi ko alam kung alam niyang ganito ang epekto niya sa akin. Ang aking kamay ay mukhang napakaliit sa kanyang mas malaki at mas mainit. May kasamang masama ang pamilya ko. Isang bagay na labag sa batas. Tumingin ako ng malalim sa mata ko. Ang pagsasabi sa iyo na ito ay maglalagay ng iyong buhay sa malaking panganib at iyon ang dahilan kung bakit ko binili ang lugar na ito kung sakaling mabuntis ka. Kung gayon, bakit mo sinasabi sa akin ito? Nanginginig na ang boses ko. Kailangan ko kasi ng favor sa iyo. Sinusubukan kong makawala sa lahat ng ito at sinubukan ko pero wala. Ano ba ang gusto mong ilabas, Gabriel? Wala kang saysay. Baka engagement na. Dapat nag-propose siya and later on regretted but Bianca. Naputol ang pag-iisip ko nang hindi ko inaasahan. The Mafia. Katahimikan. Hinawi ko ang kamay ko mula kay Gabriel na parang nasunog at tumingin kay Gabriel nang nanlalaki ang mga mata. Sinisira ko si Omerta sa pagsasabi nito sa iyo, sabi ni Gabriel sabay buntong hininga. Ang tatay ko ang namumuno sa American Mafia at ito na ang buhay ko simula nang ako ay isinilang. Sa totoo lang, hindi ako kailanman natuwa tungkol dito. Bakas sa mata niya ang lungkot at dinudurog ang puso ko. Pwede mo naman akong kausapin. Sana alam mo yon. Napatingin sa akin si Gabriel saglit. Gusto mong maging open ako sa iyo pero wala kang tiwala sa akin. Alam kong binalaan mo ang iyong soulmate tungkol sa pagdala ko sa iyo dito. Huminto siya ng nakangiti. Medyo obvious ka. Binigyan ko siya ng nakakalokong ngiti. Harry ang pangalan niya. Susubukan kong tandaan yon. Binigyan ko siya ng isang nagpapasalamat na ngiti. Gusto ko pa ring marinig ang gusto niyang sabihin. Pakiramdam ko, pinahihintulutan ako ni Gabriel sa kanyang mapanganib na mundo. Dahil kailangan ko ng tulong mo, kailangan ko lang sabihin sa iyo. Hinawakan muli ni Gabriel ang kamay ko at ganoon din ang reaksyon. Ginawa akong karibal ng mafia sa aking brother. Pinatay ng mafia ang aking mommy at sister at ginawang walang puso ng mafia ang aking ama. Napaisip ako sa mga sinabi niya. Magkaribal. Bakit magkaribal kayo ng kapatid mo? Nagsimula nang magkuskus ang kanyang hinlalaki sa aking braso at napapansin kong hindi man lang napansin ni Gabriel ang ginagawa niya. Gusto ng daddy ko na ako ang susunod na pinuno dahil ako ang pinakamatanda at ang aking kapatid na lalaki ay palaging sinusubukang pasayahin ang aking ama mula pa noong siya ay bata. Tumingin siya sa kanya at nakikita niya ako bilang isang banta. Nakapatong ang ulo niya sa balikat ko at lalong lumakas ang pintig ng puso ko. Hindi ko nakitang ganito ang ugali ni Gabriel. Napaka-touchy niya. At gusto mo bang ikaw ang susunod na pinuno? Nag-aalangan ngayon ang boses ko. Hindi. Huminga siya ng malalim at pinakawalan iyon. Bilang panganay, kailangan kong pumalit. Sa loob ng ilang linggo. Walang nagsasalita pagkatapos nun at hinahaplos ng mga kamay ko ang buhok niya. Napakalambot. Anong kailangan mong gawin ko? Walang pag-aalinlangan kong tanong at nabigla ako. Alam kong wala pa ako sa stage na gumawa ng kahit ano para kay Gabriel lalo na pagkatapos ng kanyang pag-amin. Mabilis na bumagsak ang ulo niya sa balikat ko na halos tumama sa baba ko. Napakadelikado ng mundo ko, Isabela. Nagdadalawang isip ako na isama ka. Sabihin mo sa akin. Tiningnan ko siya sa mata para ipakita sa kanya na seryoso ako. Nagawa mo na yung araw na sinira mo ang virginity ko, sabi ko nang may diretsyong mukha. Nakatayo si Gabriel bago pa man ako makakita ng anumang ekspresyon sa kanyang mukha at kumuha ng isang basong tubig. Nag-aalok siya sa akin at tinanggap ko. Planado na ang engagement ko kay Bianca. Ang ama niya ay bahagi rin ng grupong Italian Mafia. Hinala ko ang kanyang anak ay kay Matteo. Nakita ni Gabriel ang nagtatanong kong tingin. Kapatid ko si Matteo. Bigla akong nakaramdam ng napakabigat na binubuhat pero kailangan kong pirmahin. Hindi sa'yo ang pinagbubuntis ni Bianca.
Umiling si Gabriel, hindi at isang napakalaking ngiti na hindi ko mapigilan ang bumungad sa aking mukha. Napangiti din si Gabriel nang tumingin siya sa akin. Kung alam ko lang kung gaano ka kaganda kapag ngumingiti ka, sinabi ko na sa'yo ito noon pa. Tumawa ako at mapaglarong hinampas ang kamay niya kahit alam kong pulang-pula na ako. Tinawag niya akong maganda. Oo. Pagkatapos mong maging masiglang sabihin mo sa akin ang tungkol sa love triangle na ito. Pinalis ko ang papuri sa pamamagitan ng pagsira sa mood, mahusay. Crush na ni Mateo si Bianca simula bata pa lang kami. Best friend ko siya. Hindi ko alam ang crush ni Mateo until one day sinabi sa akin ni Bianca kung paano niya siya gusto. After some months naging perfect couple na sila pero si Mateo inuna niya ang tungkulin niya bilang anak ng mafia boss kaysa sa tungkulin niya bilang boyfriend at naghiwalay sila after 2 years. Sa palagay ko ay nagmamahalan pa rin sila at nagkabalikan makalipas ang 2 buwan. Natapos lang ito ng misteryoso at ang susunod na alam kong paggising ko ay maaaring hangover at nakahubad na si Bianca sa tabi ko. Nasaktan, galit, kalungkutan. Sabay-sabay kong nararamdaman ang lahat ng iyon. Walang nangyari kahit sinubukan niya akong paniwalaan, pinaniwala niya ako na nagsesex kami and later on tells me she's pregnant. Huminga ng malalim si Gabriel at nagtataka ako kung bakit gagawin yun ni Bianca sa kanya. Kay Mateo, ito ang gabi pagkatapos nating magkita. Dagdag pa niya, parang napakalayo. Bakit niya gagawin yun? Bakit niya ipagkakanulo ang pagkakaibigan mo at ang pag-ibig ni Mateo? Galit na galit ang nararamdaman ko. Tila isang leksyon o 2 ang natutunan ni Bianca kay Mateo. Mas inuna niya ang posisyon niya bilang Italian mafia boss daughter kesa sa friendship at love namin. Dumura si Gabriel, kaya siya ay tulad ng isang espiya. Napagtanto ko. So anong mangyayari? Ipinagpatuloy ni Gabriel ang dati naming posisyon habang ang ulo niya ay nasa balikat ko. Hindi na ako nakonsensya pagkatapos ng sinabi sa akin ni Gabriel. Hindi alam ni Bianca na alam ko na ang manipulative at acting skills niya at balak kong panatilihin itong ganoon. Hindi niya alam na sa atin ang baby na dinadala mo. I swear tumigil lang saglit ang puso ko. Saan ako nababagay sa lahat ng ito? Pinaglalaroan ko ang napakalambot na buhok ni Gabriel. Kailangan nating magpakasal sa lalong madaling panahon. Palihim, nakahawak pa rin ang kamay ko sa buhok niya at pakiramdam ko naninigas ang katawan ko. Ano, kasal? Parang malabo ang boses ko. Tumayo si Gabriel sa harapan ko. Hindi ko matandaan na tumaas ang ulo niya mula sa balikat ko. Para masigurado na hindi ako magpapakasal sa kanya ito lang ang paraan, at alam kong sa loob ng ilang linggo mapipilitan ako. Hinawakan niya ang mukha ko sa pagitan ng mga palad ko. Kiss acting na parang matagal na kaming magkakilala at kahit papaano ay ganoon ang pakiramdam. Parang pamilyar ang haplos niya. Ang pag-aasawa ay isang bagay na napakalaki upang hilingin sa akin. Baka nagtanong ka sa iba mo. Galit na tanong ko. Alam ko, pero ikaw lang ang gusto ko. Yung mga salita niya parang may mas malalim na kahulugan pero siguro dahil gusto ko. Anong ibig mong sabihin, Gabriel? Tulad ng sa club noong nagpasya kang bubuhatin ko ang iyong sanggol dahil parang ako ang desperado na babae. Pakiramdam ko ay pagod na pagod ako. Mukhang napansin ni Gabriel at binuhat niya ako ng bridal style na nagulat ako. Ang pagbubuhat sa akin sa sofa ay hindi magpapakasal sa iyo, Gabriel. Tumingala ako sa kanya. Gusto ko lang maging komportable ka. Sabi niya sa mahinang boses na parang hindi komportable. Bago ako mag-react dito ay tumunog ang phone ko sa Count on Me ni Bruno Mars na nagpapahiwatig na si Harry ang tumatawag. Inabot sa akin ni Gabriel ang telepono at tinanggap ko ito. Tinitiyak ko sa kanya na ayos lang ako sa halos 500 beses bago siya ibinaba ang tawag. Ganyan ba siya palagi sa'yo? Tumaas ang isang kilay ni Gabriel. Overprotective. Yes, napangiti ako doon at mga past times kapag sinasabi ko sa kanya na lumabas ako kasama ang isang lalaki. Biglang tumayo si Gabriel at pumasok sa kusina. Ano ngayon?
Gabriel. Sumunod ako sa kanya. Naka-fist sa mga kamay niya and I wonder what's wrong with him. Okay naman siya hanggang sa tawag, oh. Ang tawag. Natawa ako bigla at mukhang iritado sa akin si Gabriel. Sinabi ko na sa iyo na si Harry ay parang kuya ko. Tiyak na magiging ganoon siya. Hiningi kita ng favor bago ka tinawagan ng soulmate mo. Niluwa ni Gabriel ang soulmate at nag-alab ang galit sa akin. Iuwi mo na ako. Kinuha ko ang purse ko at tinungo ang pinto. Sana sumama ako sa kotse ko at iwan siya dito. Sumakay ako sa kotse at sumunod si Gabriel. Nagmaneho kami sa isang silent drive na puno ng tensyon sa loob ng 30 minuto at bago ako makalabas ay hinawakan ni Gabriel ang kamay ko. Pag-isipan mo, please. Tumango lang ako at agad na lumabas. Simula nang makipag-usap kay Gabriel, madalas akong nag-spacing out kahit nakausap ko si Harry. Hindi ako makapaniwalang naglilihim ka na sa akin, Bella. Oo, iginagalang ko ang iyong panatilihin pero anong nangyari sa pagsasabi sa isa't isa ng lahat? Sinimulan ni Harry ang kanyang pang-araw-araw na pagbibiro. Inilibot ko ang paningin ko. Sinabi ko na sa iyo, Harry, hindi ko masasabi sa iyo at para sa isang record wala akong karapatan na sabihin sa iyo ang lahat ng bagay. Hayaan mo na. Nangako ako kay Gabriel at hindi ko ito masisira. Pinasumpa niya ako na hinding-hindi sasabihin ito kahit kay Harry. Bukod dito, ang pagsasabi sa kanya ay malalagay din sa panganib ang kanyang buhay. Hindi ko magagawa yun sa kanya. Wala ka sa sarili nitong nakaraang linggo, simula noong umalis ka kasama ang lalaking iyon na Mondragon. Nagsisimula akong tumawa. Hindi gusto ni Harry si Gabriel at tinawag siya sa lahat ng uri ng mga pangalan na pumapasok sa kanyang isip. Sabihin mo lang kung anong nangyari. Wala akong tiwala sa kanya. Kumuha ako ng isang basong tubig at uminom ng malaking lagop. Ang pag-uusap na ito at ang hindi pagsasabi kay Harry ay nag-iiwan sa akin ng pagod at galit. Hindi mo sinabi sa akin ang tungkol kay Amelia sa loob ng 2 taon. Binigyan ko siya ng matalim na titig na ikinamulat niya lamang ng mata. Sabihin mo kung kailan mo gusto. Kailangan kong pumunta sa studio. Tumango lang ako, alam kong naiirita siya. Well, nakakapagpasaya sa aming dalawa. Huwag mong kalimutan ang shoot ko sa loob ng 2 araw. Gusto ko ng pregnancy shoot. Iminungkahi ito sa akin ni Harry at nagustuhan ko ang ideya. Actually I set the day na birthday niya kaya si Amelia at ang ilang mga kaibigan ay maaaring magkaroon ng oras upang ayusin ang kanyang surprise party. Tumango si Harry at lumabas na iniwan ako sa aking isipan. Hindi ko namamalayan na sinimulan kong kuskusin ang nakikita kong tiyan sa isang nakapapawi na paraan hanggang sa makaramdam ako ng bahagyang paggalaw na nagpatigil sa akin. Kagagalaw lang ng baby. Hinihintay ko ito simula nung tinanggap ko ang baby ko at para sabihin na masaya ako ay isang maliit na pahayag. Medyo lumalabo ang excitement ko kapag naiisip ko ang magiging reaksyon ni Gabriel, pero pilit kong iniiwas ang isip ko sa kanya at nag-concentrate sa baby ko. Makalipas ang ilang minuto naisip ko ang alok ni Gabriel. Ang pagtanggap ay nangangahulugan na ang aking anak ay magkakaroon ng kumpletong pamilya. Pero naalala ko ang sinabi ni Gabriel sa loob ng 1 taon. Hindi ko kayang iwan ang baby ko. Malamang nagugustuhin ni Gabriel na magpakasal sa iba at hindi ko lang matitiis ang ideya na iba ang magpapalaki sa aking anak. Paano kung palakihin niya siya para magtagumpay sa kanyang mafia title? Ano na lang ang iisipin ng baby ko sa akin? Si Gabriel ay isang busy na tao. Makukuha pa kaya ng baby ko ang pagmamahal na nararapat dito? Aalagaan at pagmamahal ba ito ng stepmom? Ako ay lubos na nagdududa. Buong buhay ko iniisip ko kung bakit ako kinasusuklaman ng mga magulang ko. Kung bakit ang aking ina ay umalis lamang upang mamatay mula sa labis na dosis ng cocaine, iniwan ako sa isang walang awa na ama na hinamak ako. Noong nalaman kong hindi ko sila magulang, gumaan ang pakiramdam ko pero nagsimula ang mga tanong na paano kung ako ang pinalaki sa aking tunay na ina, iba kaya ang aking naging kalagayan? Baka mapagmataas na tao. Mas marami pa ba akong kaibigan?
Ang mga tanong ay naging unbearable hanggang sa gusto ko silang tumigil. Kahit papaano sa buhay na ito, nasaksihan ko ang mga paghihirap na tinitiis ng mga tao sa bawat araw. Napakaraming paghihirap ang naranasan ko at buong pagmamalaki kong tiniis. Ano ba, nakipag-date pa ako sa isang kriminal. Kailangan kong makasama si Harry sa buhay ko. Kaya hindi ko iiwan ang baby ko. Para sa baby ko, kailangan magdesisyon ni Gabriel. Kailangan nating mag-usap. Magkita tayo sa coffee shop na minsan nating napuntahan. Nag-text ako kay Gabriel gamit ang mga salita niya na napangiti ako. Sa pagkakataong ito, gagawa ako ng mga patakaran. Tumingin ako sa salamin sa huling pagkakataon. Nakasuot ako ng pulang sundress at itim na boots. Ang aking buhok ay nakatali sa isang mataas na nakapusod at ang aking mukha ay walang anumang makeup maliban sa pulang lip gloss. Kinuha ko ang aking itim na purse at nagpasyang maglakad papunta sa coffee shop na nasa kanto. Nang mas siguradong nakalock ang pinto, tumalikod na ako handang umalis pero muntik na akong makabunggo ng kung sino. Napansin kong si Gabriel lang ang may amused na mukha habang nakalagay ang kamay ko sa puso ko. Kung gusto mo akong patayin, maaari mo na lang akong barilin ng sniper. Inisian ko siya. Nagsisimula siyang tumawa na ikinagalit ko pa. Hello din sa'yo Miss Alvarez. Sabi niya sa mapaglarong tono. Bakit napakasaya niya? He looks so stress-free at lumiwanag ang mukha niya kaya napatingin siya sobrang gwapo at drool-worthy kahit na inaamin ko ang seryoso niyang mukha ay nagpapainit sa kanya. Bumuntong hininga ako. Anong iniisip ko? Magsimulang maglakad nang hindi siya tinitingnan. Pakiramdam ko uminit ang pisngi ko pero pilit kong pinipilit na huwag isipin yon. Tahimik na naglalakad si Gabriel sa tabi ko. Dadalhin kita sa susunod na appointment. Bigla niyang sinabi. Huminto ako sa paglalakad at tumingin sa likod niya. Nagpatuloy siya sa paglalakad ng ilang hakbang bago lumingon sa akin ng nakangiti. Damn, magkamukha kaya ang baby ko. Gusto ko ngayon ng isang lalaki. Napaikot ako ng mata sa naisip ko. Hindi. Nakatakip sa mukha niya ang pagkalito at napaungol ako. Hindi ka maaaring magdesisyon ng biglaan na mga appointment ko, Gabriel. Alam ko. Nagtaas ako ng kilay. Pero ihahatid pa rin kita. Itong lalaki ay nakakagalit. Ang kailangan lang niyang gawin ay magtanong ngunit hindi yun alam ng kanyang napakalaking ego. I wouldn't mind na sumama siya sa akin dahil karapatan niya. Hindi ako sumagot at nagpatuloy sa paglalakad papunta sa halos walang laman na coffee shop. Si Gabriel ay umorder ng black coffee habang ako ay umorder ng milkshake. Tahimik kaming umiinom hanggang sa magdesisyon si Gabriel na basagin ito. Can't wait forever Isabella. Sinamaan ko siya ng tingin. That's the point of I calling you. I take a sip of my milkshake. Halos tapos na si Gabriel sa kape niya. Ang panunood sa kanya na humigop ay isa sa mga pinaka-erotikong bagay na nakita ko. Ipinilig ko ang ulo ko habang mahinang umuungol habang umiinit ang pisngi ko. Ganito ba malibog ang isang buntis? Paano umabot sa ganito ang pag-inom ng kape? Inangat ko ang aking ulo at humarap sa isang nakatutuwang Gabriel. Lalong tumataas ang temperatura sa aking katawan at ngayon ay sigurado akong mukha akong tunay na kamatis. I clear my throat at inayos ang sarili ko. Tatanggapin ko. Si Gabriel ay nakaka-relax at iniisip ko kung isa lang ako sa mga taong lantaran niyang ipinapakita ang kanyang nararamdaman. Ganun ba siya kalaki sa tiwala ko? Ang Gabriel na nakilala ko 13 linggo na ang nakalipas ay ibang-iba sa Gabriel na ito. Alam kong ito ay isang pelagroso at isang napakalaking talakayan para sa iyo at panimula niya pero hinawakan ko ang kamay ko. Hindi pa ako natatapos. Tumango siya para magpatuloy ako. May mga kondisyon ako para dito. Gabriel dito and I give him a challenging look. Muli siyang tumango. Ginagawa ko ito para sa baby ko. You have to know that. Tumango ulit siya at napangiti ako. Ako o ang sanggol ay hindi dapat magkaroon ng anumang daan sa iyong mapanganib na mundo. Alam ko kapag tinanggap ko ang deal na ito na nangangahulugan na ipagsapalaran ang buhay ng aking anak at ang buhay ko.
Kailangan ko ng katiyakan na magiging ligtas tayo. Hindi ko ito tinatanggap upang maging isang trophy wife kaya after the birth of the baby, babalik na ako sa trabaho. Seryoso ang hitsura ni Gabriel at nilalabanan ko ang hangarin na humanga sa kanya at tumingin ng diretso sa mabagyo niyang mga mata. Lastly, huminto ako na para sa dramatikong epekto at nagsalubong ang mga kilay ni Gabriel sa kawalan ng pasensya. Umisi ako sa loob. Ang sanggol ay kailangang lumaki sa isang functional na pamilya. Kaya kung papayag ka dito, ikaw ay nasa isang pangmatagalang kasal. Hinayaan kong matunaw ang impormasyon ng 1 minuto. Kaya Gabriel, nasa forever ka ba o never? Ano ang nakakatuwang panuuri ng necrophilia at isang zoophilic? Napaungol ako sa unan na hawak ko habang nanunood ng Twilight with Gabriel. Oo, alam ko. Hindi ko akalain na manunood ako ng pelikula kasama ang lalaking ito. Inihatid ako ni Gabriel sa bahay mula sa appointment sa doktor, at makalipas ang 1 oras ay bumalik siya na nagsabing nakipagtalo siya sa kanyang ama sa kanyang opisina at kailangan niyang magpalamig. Dahil nagsimula na akong manood, sumama na siya sa akin. Pinakamasamang pagkakamali kailanman. I swear Gabriel, kung hindi ka tumahimik at panuurin, kakaladkarin ko ang katawan mo palabas ng bahay na ito, sabi ko na pinanengkitan siya ng mata. Simula nang manood siya ay nagrereklamo na siya sa bawat eksena at nagrereklamo tungkol sa kanilang pag-arte. Paalala sa sarili, huwag nang manood muli ng pelikula kasama ang Gabriel Mondragon. Bakit? Panimula niya pero tumalon ako at pinatahimik siya. Iyon na ang huling babala. Ngayon ay gumawa ka ng iba at hayaan mo akong manood ng payapa. Pumunta sa ibang lugar at magpalamig. Sawang-sawa na ako sa pagrereklamo mo sa lahat. Napasabunot ako sa buhok ko sa frustration. Nakita ito ni Gabriel at natawa. Tinitigan ko siya. Okay. Okay. Natatawa na sabi niya habang naka-surrender position ang mga kamay niya. Wala ako sa mood na manood muli, ipinadyak ko ang aking paa at pumunta sa kusina na iniwan ang isang nakatutuwang Gabriel. Noong huli kaming nagkita sa coffee shop, tinanggap ni Gabriel ang aking mga tuntunin at kahit alam kong hindi ito tama, gusto kong magkaroon ng sense ang baby ko kung ano ang pamilya kapag siya ay lumaki. Kahit papaano alam kong kayang ibigay sa akin ni Gabriel iyon at hindi naman namin kailangang magkaroon ng falling in love shit. Lumaki sa mga taong akala ko ay aking mga magulang ay hindi kailanman nagpaunawa sa akin ng kahulugan nito. Noong ampunin ako ni James Ford, nakita ko kung paano napinsala ng pag-ibig ang isang tao. Ang aking foster dad ay naliligaw at hindi naging masaya at ginawa ko ang lahat para sa kanya ngunit hindi ito naging sapat. Umilaw ang phone ni Gabriel at tumigas agad ang ekspresyon ng mukha niya na ikinakuryos ko pero nanatili akong tahimik. Kinuha niya ang phone niya at may tinawagan pagkalabas niya ng kusina. Nagpatuloy ako sa paggawa ng mga sandwich at bumalik siya makalipas ang 5 minuto na may malamig na tingin. Mag-empake ka ng damit mo. Lilipat ka na. Hindi na siya nagsalita pa at nagulat ako sa nangyari. Impake mo na ang mga gamit mo, Isabela. Malamig ang boses niya at medyo kinikilig ako. Ibinuka ko ang bibig ko para magtanong pero binigyan niya ako ng malamig na tingin kaya pinipilit akong tumahimik. Wala akong pupuntahan kasama ka. Pinipilit kong magmukhang hindi apektado sa kanyang panlilisik, ngunit baka sa kanyang mga mata ang pagkainip at pagkairita. Huwag kang matigas ang ulo, Isabela. May babala ang tono niya. Tinitigan ko siya sa mga mata at ngumisi habang nakaupo sa isa sa mga stool sa mesa. Hindi ako pupunta saan man kasama ikaw. Sumilay ang galit sa kanyang mga mata at sa isang segundo ay napuno ng takot ang aking katawan, at ang sumunod ay natulala ako sa kung paanong ang kanyang mabagyo na kulay abong mga mata ay naging halos itim. Hindi siya umiimik habang papunta siya sa harapan ko at sinusundo ako ng bridal style, at bumagyo palabas ng kusina patungo sa pinto. Nabuhay ang gulat sa akin at nagsimula akong magprotesta laban sa kanyang mga braso ngunit napakalakas nito.
Pilit kong binabalewala kung gaano kaginhawa ang nararamdaman ko at isumpa ang bawat salitang alam ko sa kanya. Makalipas ang 2 minuto ay nagmamaneho si Gabriel sa napakabilis na bilis. Gustong-gusto ko ang bilis, ngunit ang pagtingin sa puting buko at nakakuyom na panga ni Gabriel ay nagpapanik sa akin. Napapikit ako ng mariin sa takot na tumingin sa daan. Bigla kong namiss kung paano pinagtatawanan ni Gabriel sina Edward at Jacob. Nami-miss ko ang mapang-akit niyang ngiti at mga sarkastikong komento. Sinilip ko siya at napansin kong nakakuyom pa ang mga panga niya pero hindi na ganoon kaputi ang mga buko niya. Nabawasan pa nga ang bilis ng takbo namin. Binuksan ko ang mga mata ko at tumingin sa harapan. Anong nangyari? Ang tanong ko ay sinagot ng katahimikan at nagsimula akong makaramdam ng inis. Bakit ka nagdesisyon agad sa pag-alis ko? Sinubukan kong muli, ngunit ang kinalabasan ay nananatiling pareho. Goddammit Gabriel, kailangan ko ng mga sagot dito. Sumasabog ako. Isang frustrated na buntong hininga lang ang pinakawalan ni Gabriel at muling bumilis ang takbo ng sasakyan. Laro ba ito sa kanya? Tumingin ako sa labas at napansin kong palabas na kami ng bayan patungo sa cottage. Ano kaya ang posibleng nangyari? Lahat ng tanong mo sasagutin ko mamaya. Narinig ko ang hindi gustong boses niya makalipas ang ilang minuto. Kaya magsalita ka, retorika kong sabi sa sarkastikong boses. Tumingin ako sa unahan habang sinusubukan kong haplusin ang aking tiyan ng marahan at ang kilos na ito ay hindi napapansin ni Gabriel na nagpatitig saglit sa kanyang mga mata na hindi ako komportable. Napatigil ako sa ginagawa at tumingin sa labas ng bintana. Wala akong damit o pera. Sabi ko makalipas ang 2 minuto. Hindi na ako nag-abalang tumingin sa lalaking katabi ko at hindi ako umaasa ng anumang tugon. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol dyan. Bibilhan kita ng damit mamayang gabi. Gusto kong magprotesta pero naalala kong siya ang may hawak dito at bigla akong nakaramdam ng sobrang galit. Ito ay isang uri ng kidnap. Babalaan kita na alam ni Harry ang tungkol sa lugar na ito. Inilabas ko ang kasinungalingan. Muling lumitaw ang nakakamatay na ekspresyon kay Gabriel, and this time wala na akong pakialam. Ibalik mo ako. Kailangan kong kunin ang aking telepono, purse, damit, at gamot. Napansin kong mahinahon ang boses ko. Napakakalma. Babalik ako at kukunin ang mga ito para sa iyo. Katahimikan. Hindi ako makapaniwala na ito rin ang taong naging sobrang mapaglaro at ngayon ay masungit at stressed. Sa sandaling huminto ang kotse sa harap ng cottage, agad akong lumabas ng kotse na desperado para sa hangin na walang tensyon. Sinundan ko si Gabriel papasok ng bahay. Sabihin mo sa akin kung ano ang nangyayari. Ngayon, napataas ang isang kilay ni Gabriel sa utos ko at pilit kong hindi nawawala ang tiwala ko. Kukunin ko ang mga gamit mo. Manatili ka lang. Sabi niya pagkatapos bumuntong hininga. I'm so sorry pero hindi ko masabi sayo. Walang stress, remember. Nagsimula na siyang lumabas. Naku mister, sasabihin mo sa akin ang lahat sa sandaling ito. Kung hindi mawawala sa oras na bumalik ka. Mukhang frustrated si Gabriel at hinawakan ko ang mainit niyang kamay. Maaari mong sabihin sa akin. Tumingin ako sa mata niya. Hindi ko napansin ang mga bag sa ilalim ng kanyang mga mata at mukhang pagod na pagod siya. Hinila niya ako papunta sa isa sa mga love seat. Ang masasabi ko sa iyo ay isinumbong ka ni Bianca sa kanyang ama at ngayon ay alam na niya ang tungkol sa iyo. Bakas sa kanyang mga mata ang panghihinayang at kalungkutan. Hindi ko talaga sinasadya na ihalo ka at ang baby natin sa lahat ng ito. Patawarin mo ako. Kumurap ako ng 2 beses. Gabriel Mondragon ba talaga ito? Mananatili ako dito, okay. Isang mapagpahalagang tango ang ibinigay niya sa akin. Pero pwede ko bang sabihin kay Harry na magtagal ako dito? Mawawala siya sa isip niya kung hindi. Tumingin si Gabriel sa mga kamay namin saglit. Ganoon ba talaga kalaki ang tiwala mo sa kanya? Ang napansin ko kay Gabriel ay bihira siyang magtiwala kahit kanino. Hindi rin talaga ako magtitiwala sa kanya simula ng lahat ng ito ay nagsimula sa kanyang katangahang plano pero sa kung anong dahilan ginagawa ko. Huwag mo na akong tanungin kung bakit.
Oo, pinagkakatiwalaan ko siya sa buhay ko. Focus sa target, Isabela. Kung huminto ka sa paghinga sa tabi ng tenga ko, baka makuha ko na ito sa pagkakataong ito. Nakatayo sa likod ko si Gabriel at ang sabihing hindi ako gaanong apektado ay isang kabuuang kasinungalingan. Sinubukan kong barilin ang target ngunit nalampasan ko ito ng ilang pulgada at napaungol ako sa frustration. Makakabalik pa tayo bukas. Hindi ka dapat magpapagod. Tumango ako pero sinubukan ko ulit pero ganoon din ang nangyayari. Pinilit kong turuan ako ni Gabriel kung paano mag-shoot. May alam akong pagtatanggol sa sarili na natutunan ko nang magbanta ang aking kidnapper na babalikan ako kapag napunta siya sa kulungan at dahil buntis ako, hindi ako maaaring makisali sa gayong masiglang aktibidad at kaya nagpasya akong magbaril. Kinailangan ng maraming panghihikayat upang kumbonsihin si Gabriel at ngayon ay narito ako pagkatapos ng 1 oras na pagsasanay sa likod ng cottage. Gutom ka na ba? Ipag-aayos kita ng makakain mo. Sabi ni Gabriel habang papunta sa kusina. 4 na araw na ang nakalipas mula noong dumating ako sa lugar na ito, at nagpasya si Gabriel na tumira na rin dito pagkatapos niyang naisip na hindi dapat mamuhay ng mag-isa ang isang buntis. Lalo na kung ina ng anak niya. Hindi na ako makapagreklamo since napakalinis niya, organized at magaling magluto. Paano ko tatanggihan iyon? Ang masama lang ay ang pakikitungo niya sa akin na parang isang marupok na bagay. Magiging masarap ang sandwich. Pinagmamasdan ko habang kinukuha niya ang lahat at inihahanda ang mga ito. Napansin ko na kapag may ginagawa siya, ginagawa niya ito ng buong atensyon. May importante akong meeting in 2 hours. Magiging okay ka ba? Tumango ako. Bored na bored ako dito. Pwede ba akong sumama sa'yo? Ano bang problema mo? I mean hindi sa meeting. Hindi ko pa nakikita ang opisina mo at gusto kong makita ito. Kasinungalingan. Nakita ko ito pagkatapos kong mawala ng malay noong araw na pumunta ako para sa interview ngunit sa tingin ko ay hindi niya naaalala. Binuhat kita sa opisina ko pagkatapos mong mawala ng malay. Tumaas ang isang kilay ni Gabriel at agad na uminit ang pisngi ko. Naalala niya, pakiusap, bakit gusto ko pang pumunta? Okay, maghanda ka. Nanlaki ang mata ko. Hindi ko inaasahan na papayag siya. Pumayag ka, ganun lang kadali. Pang-aasar ko sa kanya. Ipinulupot mo ba sa daliri ko? Pang-aasar ko pa sa kanya at binigyan niya ako ng sumisilip na babala. Inilibot ko ang aking mga mata at kinain ang sandwich na binibigay niya. May ensuite ang opisina ko kaya hindi ko nakikitang kailangan mong lumabas. Kahit kailan ay hindi ka dapat lumabas ng opisina ko kung wala ako, inilibot ko ang aking mga mata. Opo, Daddy, sabi ko na tumutulo ang tono ko ng sarcasm. Oo, labanan mo ako at papaluin ka ni Daddy. Sabi ni Gabriel na may kasamang sexy na ngiti na nagpainit agad sa pisngi ko. Nanlaki ang mata ko. Hay nako. Nagmamadali akong lumabas ng kusina papunta sa kwarto ko habang naririnig ko ang tawa ni Gabriel. Walang hiya na lalaki. Kaya bakit gusto ni Isabela Alvarez na sumama sa akin sa opisina? Alam mo namang delikado doon. Ang mga tao ay madalas na pumupunta doon. Nagkibit balikat ako. Gusto ko lang makita ang opisina mo. Naiinip na ako sa bahay. Nanood ako ng mga pelikula para tumagal ako habang buhay. Bahay, pilit na pinipigilan ni Gabriel ang isang ngiti, at napagtanto ko nakakatawag ko lang sa cottage home. Alam mo ang ibig kong sabihin. Napatingin ako sa bintana at biglang hinawakan ni Gabriel ang kamay ko. Hindi ko sinasadyang hindi ka komportable. Kung ituturing mo ito bilang iyong tahanan, maaari tayong manirahan dito kasama ang sanggol. Ang bahay ay maraming silid at may malaking likod bahay. Fit for a family. Family, simulan mong isipin na nakikipaglaro si Gabriel sa 5 years old na version niya habang nanunood at tumatawa ako. Ano bang iniisip mo? Tanong ni Gabriel na sinira ang panaginip ko. Wala. Isang tanong na laging bumabagabag sa isip ko. Ginagawa mo ba ito dahil karga-karga ko ang baby mo? Saglit na kumikislap ang mga mata ni Gabriel sa akin. Oo,
Ibig kong sabihin kung hindi dahil sa sanggol ay nasa aking penthouse pa rin ako na nabubuhay sa aking normal na buhay. Sinisisi niya ba ako sa mga pagbabago sa buhay niya? Oo, ang stupid mong plano ay humantong sa amin dito. Nasa trabaho na sana ako ngayon at hindi na kailangang mag-alala kung magiging mabuting ina ako sa aking anak. Ipinarada ni Gabriel ang kanyang sasakyan nang makarating kami sa harap ng Mondragon's Company. Tumabas ako nang makita kong may gusto siyang sabihin. Sinundan ko siya papasok ng building at lahat ng mata ay napunta sa amin. Huminto si Gabriel at hinintay akong maabutan. Dinaanan ko ang magaling na receptionist na mas mabait sa akin at kumaway ako sa kanya. Kumaway siya pabalik na hindi sigurado at nagtatanong na nakatingin sa akin. Hindi niya ako naaalala. Dinala ako ni Gabriel sa elevator na nakasulat sa VIP. Bakit gusto mo rin ng isang marangyang elevator? May problema ka ba sa pagiging maluho? Tanong ko ng malakas. Hindi ko siya sinasagot. Tumingin ako sa paligid ng opisina ni Gabriel at tumango ako bilang pagsang-ayon. I would really commend the interior designer. Isa itong opisinang may temang itim at puti at bagamat narito ako noon, hindi ako naglaan ng oras para pahalagahan ito. Ang scheme ng kulay ay ginagawa itong mas malamig at nagbibigay ng perpektong kapaligiran sa pagtatrabaho. Mr. Mondragon, your meeting start. Biglang pumasok ang isang matangkad na blonde na babae at nagsimulang magsalita kaya napataas ang kilay ko. Napatingin ako kay Gabriel. I'm sorry. Akala ko mag-isa ka. Inayos niya ang kanyang salamin at tumalikod na para umalis. Okay lang Miss Connor. Meet my fiancée Isabella Alvarez. Bigla akong nabulunan ng hangin kaya naubo ako. Binibigyan lang ako ni Gabriel ng kanyang mga sikat ng ngiti. Binibigyan ako ng PA ng isang basong tubig na talagang pinahahalagahan ko. Si Gabriel at ang kanyang PA ay aalis sa loob ng 20 minuto na iwan akong mag-isa sa malaking opisina. Dumiretso ako sa bookshelf niya at iniskan ang mga libro niya. Business, business and business. Walang iba. Gosh, ang sarap maging siya. Sunod kong pinuntahan ang ref niya. Mga tsokolate. Isang compartment na puno ng mga tsokolate. Mahilig sa tsokolate si Gabriel. Kumuha ako ng isa at umupo sa upuan niya at naghanap ng mapapanood na pelikula. Yeah, I know, napanood ko na ang mga pelikula para tumagal ako ng panghabang buhay pero pinapanood ko pa rin sila. Ginagawa kong komportable ang sarili ko at kinuha ang chocolate sa kamay ko at pindutin ang play. Makalipas ang 25 minuto sa mga pelikula ay bumukas ang pinto sa sobrang lakas kaya napatalon ako sa aking upuan. Isang galit na Bianca ang pumasok na mukhang nakakamatay. I paused the movie at umupo ng tuwid. Ikaw. Mabilis siyang gumalaw sa harapan ko. Nagtataka ako kung paano ang isang buntis na babae ay maaaring kumilos ng napakabilis at ang aking mga mata ay nagtataka. Mukha namang flat ang tummy niya at tumaas ang isang kilay ko. Sinundan ni Bianca ang line of sight ko sa tummy niya at nakita ko ang isang masakit na ekspresyon. Ikaw. Dumura siya ng makamandag habang nakaturo sa akin. Dahil sa'yo nawala ang baby ko. Dahil sa'yo hindi ako pinuntahan ng fiancé ko sa ospital. Bago ko tanggapin ang sinabi niya ay sinunggaban niya ako at hinila ng mahigpit ang buhok ko dahilan para mapasigaw ako sa sakit. Kailangan mong pagdaanan ang ginawa ko. Hinihingal na patuloy ni Bianca. Siguradong malakas siya. Nangingilid ang luha sa mga mata ko pero buong lakas kong pilit na paalisin si Bianca. Kahit papaano ay nagagawa ko ito pagkatapos na bigyan siya ng isang mahusay na pagtulak, ngunit isang segundo pagkatapos, itinulak niya ang dibdib ko sa sobrang pagkatisod at pagbagsak ko. Akin si Gabriel, sigaw ni Bianca. Tumama ang ulo ko sa mahogany table at bigla akong nakaramdam ng 1,000 tusok na tumusok sa aking bungo. Isabella. Lumalakas ang boses ni Gabriel sa paligid ng opisina at agad akong nakaramdam ng ligtas. Haharapin siya ni Gabriel. Sa wakas ay sumuko na ako sa kadilimang tumatawag sa akin.
At dito na po, nagtatapos ang part 10 ng ating kwento. Sabay-sabay po natin abangan ang susunod na kabanata. Paki-support rin po ng mga kwentong pag-ibig ni Dion Channel TV at Deborah Stories, ang aming munting channel. Maraming salamat po. God bless and stay safe.